Magandang buhay mga kabatingting. Meron tayong gagawin dito na isang Oppo A5s black screen. Ayan. Pagka i-charge natin, magba-vibrate lang siya. Kapag ganyan ang problema, LCD ang unang-unang papalitan natin. Ganito ang gagawin natin. Back cover sa kanang side cover. Pagkatanggal nyo ng SIM tray, iinitan natin siya. Ayan. 300 yung heat nya. Ayan. Para matanggal natin yung dikit nung adhesive. Ayan. May dikit yan mga kabatingting. Ayan. Tansyahin nyo lang yung init. Hawakan nyo. Pag may init na, wag lang sobrang mainit kasi baka naman madamay pati piyesa mag-angatan. Ngayon gagamit tayo ng curve. Ayan. Angat yun dyan sa gilid. Ganyan. Ayan. Pagka kasi nainitan, madali na lang siyang madali na siyang tanggalin. Ayan o. Yung iba ginagamitan ng liquid solution. Pero ako iniinitan ko. Minsan gumagamit din ako ng ganun. Pero depende dun sa sitwasyon. Yan. Ingat lang sa pagbabaklas kasi yung flex nung ating fingerprint nandyan sa loob nung kaya baligtad ang bukas kailangan. Yan. Yan ang sisilipin nyo. Dahil pag binuksan mo ritong pa kanan, mapupunit yung flex nung ating fingerprint. Ayan. Kaya doon natin sinimulan sa kanan pakaliwa. Iba-iba kasi kung yung ayos nung mga flex nung fingerprint. Kaya sisilipin nyo muna. Hindi naman kayo makukulong pagka sinilipan nyo yung cellphone. Ayan. Ngayon, iangat natin. Ayan. Para hindi maging istorbo. Tapos tatanggalin natin yung mga tornilyo na yan. Ayan, lahat, pati doon sa ibabaw ng tornilyo ng board cover natin. Kasi kasama yung ng board cover, side cover, ayan, iaangat natin yan. Para matanggal natin yung kanyang battery sapagkat magtatanggal tayo ng LCD. Ang flex nung LCD ay nandoon sa ilalim ng battery. Ayan. Kaya kailangang tanggalin natin lahat yung mga tornilyo na yan. Ayan. Tapusin nyo yung aking video para sa mga, lalo na dun sa mga gustong matuto. Ayan. Maibahagi ko yung aking munting kaalaman. Ayan. Eka nga. Ayan. Dito, gamamit din kayo ng flat na pwede, pero ako kamay kuko ginagamit ko yung iba ginagamit card, mga malambot na card. Ayan, kaya naiangat nyo na yung side cover. Yan, ito yung battery. Ayan o. Yan yung battery nya. Ngayon iangat nyo yung flex ng battery. Ayan, yan. Tinanggal ko na yan. Iangat nyo yan. Tapos, gagamitan natin siya ng solusyon. Sapagkat meron dikit yung battery, kapag hinila mo, magko-curve yung battery, pangit na siya, maaaring bumukol. Tsaka baka maging cause pa ng pagkasunog ng cellphone o magkaroon ng problema. Ito ang the best. Pagka nalagyan kasi ng solution yung adhesive, madaling tanggalin. Ayan o. Diba? Hindi man lang siya lumupi. Ayan. Bagong technique. Dagdag kaalaman. Ayan. Ngayon, iangat nyo yung plastic na to. Sapagkat yung flex ng LCD, ayan. Iangat nyo yan para matanggal yung LCD. Itutulak na lang yan mga kabutingting sapagkat
tanggal na yan eh. Ayan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, lilinisin muna natin yan. Yung pinagtanggalan natin ng LCD sapagkat may mga naiwang mga adhesive yan eh. Kailangang tanggalin natin yan. Ayan o, tingnan mo yung dumi na yan. Itim na yung pinantikit. Para hindi nakaangat yung ating ilalapat na bagong LCD. Ayan. Shout out kay Don Ariel Ecleo. Ayan, sa kanya po ito. Ayan. Ngayon, pagka natapos yan, ito, yung ating ipapalit ay 5S. Yan, ngayon, tanggalin nyo yung may tape na pula na yan. Dikit yan eh. Yan. Tapos, itatrial muna natin. Hindi muna natin siya ididikit sapagkat kailangang test muna natin siya bago natin ilapat yung ating LCD, idikit ng i-fix natin sapagkat kapag ka may problema, hindi na siya maipapalit doon sa binilihan namin. Ayan. Ngayon, ilapat natin yung battery. Testing natin. Trial muna natin. May mga technique kasi na kung paano itetest yung isang LCD kung okay ba siya. Ayan. On natin. Ayun o. Oppo. Mabait na cellphone. Ayan. Ayan o. Ayun. Okay na. Ayan. Kumuha kayo ngayon ng isang application. Ayan. Itaas baba nyo. Pag gumagalaw yung mga ibang apps na tatamaan niya, ayan o. Pagka ganyan gumagalaw-galaw, ibig sabihin, working yung ating LCD. Ibig sabihin, good yung ating ikakabit na LCD. Ayan o. Kailangan buong screen na yan matouch. Ayan. Off natin. At pwede nang idikit yung ating bagong LCD. Ayan. Pagka ayan, tanggalin natin yung battery. Bali, ito, pinali na to mga kabutingting. Bali, didikitan na natin ng adhesive at ipipix na natin yung ating ginagawang cellphone. Ayan. Ngayon, bago nyo ilapat yung LCD, ayan, tinanggal ko na yung plastic. Yung kulay blue kanina doon sa LCD. Tapos, ayan, lalapat na natin yung adhesive. Ayan. Paikot yan. Tamtaman lang yung dami. Huwag naman kukonti kasi aangat yung ating LCD. Makikita yung backlight. Pero kung marami naman, lalabas siya. Pero okay lang, madali lang namang malinisin yan eh. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano yung paglilinis. Ayan, paikot yan. Pagka naikutan nyo na ng adhesive, pwede na nating ilapat yung ating binili na bagong LCD. Ayan. Ayan, konti na lang para maidikit na natin. Ayan. Ito yung bagong LCD. Ngayon, yung plastic na yan, tatanggalin nyo yan. Sa camera yan eh. Pag hindi nyo tinanggal yung plastic na yan sa gitna, malabo yung ating front cam. Ayan. Isuot natin yung flex. Ayan. Tapos, ilapat nyo. Itulak nyo lang siya ng pataas. Tapos pababa. Kaliwa. Tapos sa kanan. Para lumapat. Kasi meron siyang pinaka-kanal. Ayan. Fix natin. Kabit natin yung flex ng LCD. Tapos, iayos natin yung LCD. Ayan. Ibalik natin yung kanyang plastic.
Yung plastic na yan mga kabutingting ay para hindi mag-ground yung ating battery dun sa ating board ay ating frame, sapagkat yung frame na yan ay aluminum. Ayan, isa sa good conductor. Ayan, magkakandak siya ng kuryente. Ayan, lapat natin yung battery. Tapos ikabit natin yung flex ng ating battery. Isusunod natin yung kanyang side cover. Tapos ikakabit na natin yung kanyang tornilyo. Ayan. Ayan yung ating side cover, ikabit natin para yan, diin nyo lang ng tutunog naman yan pagka mararamdaman nyo naman yan pagka lumapat na yan. Yan, pagka naikabit na natin, lalagyan natin siya ng clamp. Yan, hindi na muna natin ikinabit yung kanyang tornilyo sapagkat baka abutan tayo ng pagtigas nung ating adhesive. Ayan. Ngayon kapag ganyang nilagyan natin ng clamp, yung ibang technician ang ginagamit yung lastiko, rubber band, okay din yun basta maayos yung pagkakaikot ng mga lastiko. Pero ako bumili talaga ako ng pang cellphone para may adjustan kasi ito, makatatansya mo yung higpit. Kalahating oras mga kabutingting. Shoutout sa aking mga followers. Ayan. Ayan, kalahating oras ang lumipas. Tanggalin natin. Ayan. Ayan. Ngayon kapag natanggal na natin yan, ang second step naman natin ay yung paglilinis nung naiwang adhesive, yung excess, sumobrang dikit doon sa gilid ng ating LCD. Ayan sa screen. Ayan, kamay lang na ganyan. Parang goma yan pagka natuyo. Matatanggal na siya. Ayan. On natin. Ayun, bingo. Oppo A5s. Ayan. Kabit natin yung mga tornilyo. Kailangan yung mga tornilyo na itatabi nyo para lahat kasi yun ay ibabalik natin pagkatapos nating gawin. Pagkat lahat ng mga tornilyo na nakakabit sa gadget, sa cellphone, sa laptop, sa tablet, mayroong kaukulan yan. Ibig sabihin may paggagamitan, kaya ikinabit yun para hindi gumalaw yung board, hindi gumalaw yung battery, hindi magkaroon ng problema yung ating gadget. Ayan, konting sandali na lang at pag naikabit natin lahat yung mga tornilyo, ibabalik naman natin yung ating tinanggal na back cover. Didikitan din natin siya. Ayan, bago natin ikabit yung flex nung fingerprint. Ayan, subaybayan nyo lang ako mga kabutingtings para hanggang sa matapos yung video para magkaroon kayo ng idea kung paano maggawa ng cellphone. Ayan. Ngayon didikitan natin yung back cover. Ayan, back cover yan. Yung likod ng ating cellphone. Ayan, para walang maging problema kapag binigay natin dun sa may-ari yung pinagawa sa atin. Ayan. Kaya konting tiyaga na lang sa panunood. Sana kahit papaano mayroong kayong natutunan.
yung sa paggawa-gawa naman ng mga ganyan hilig-hilig din. Pero kung gusto mong matuto talaga, kahit hindi mo hilig, basta gusto, nga may paraan. Kapag kaayaw, may dahilan. Ayan, kabit natin yung flexion fingerprint at kabit natin yung tornilyo. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Meron din siyang cover. Ayan. Tapos natin siya ilalapat yung back cover. Ayan. Dinikitan din natin siya ng adhesive para pinaka waterproof na rin kasi niya yung pag protection sa basa. Ayan. Tapos lalagyan ulit natin siya ng clamp at patutuyuin natin siya ng kalahating oras. At pwede nang ibigay doon sa may-ari. Ayan. Check lang natin ng konti. Yun. Para yan, nilapat na natin. Yun. Sunod, lalagyan natin siya ng tape. Ayan, hindi na natin siya ikaklam, tape na lang. Ayan. Malapat na lapat naman yung ating back cover dahil nilinis naman natin kanina yan. Kaya tape na lang yung ilalagay natin para kung bigla mang kunin ng may-ari, pwede na nating ibigay. Ayan. Hintayin natin. Ayan. Magagamit naman yan kahit may tape na ganyan Ayan. Ating password. Ayan. Tapos, yun.